Ayoko po, Ma. Nakakatakot dito. Tingnan mo po, oh. Kaliwat kanan yung gubat. Tapos yung bahay ganyan pa. Abay, sino kayo? Saan kayo galing? Kayo ba'y naligaw? Hindi mo siya mapipigilan. Kung gusto mo magsama kayo, pwes, ikaw ang pumunta sa kabilang buhay. Dear Soledad, meron din akong kwentong karanasang matagal ko na ring itinatago. Siyempre kasi wala namang may maniniwala. Ngunit ngayon, napagdesisyonan kong ibahagi ang aking kwento sa channel na ito. Nangyari ito nung nasa edad 26 na ako. Kasama ko na ang anak ko noon. Nadapa kasi ako sa edad na 17. Lumabas ang resulta sa edad na 18. Kaya sa edad kong 26, meron na akong Abigail. Ang kwentong ibabahagi ko ay magsisimula nang lumipat kami sa probinsya. Ang dahilan kasi noon ay nawalan kami ng bahay. Natangay kasi ito maging ang aming munting negosyo dahil sa utang ng aking ina na pumanaw na. Ako nga pala si Harian. At ito, ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe bilang pagsuporta sa ating channel. Dito na tayo titira, Mama. Ang pangit ng bahay. Parang haunted house. Tingnan mo, oh. Sobrang laki pero sobrang luma. Huwag ka nang magreklamo dyan. Wala tayong ibang pagpipilian kundi ito lang. Bakit ba kasi tayo umalis sa atin, Ma? Mas maganda naman ang bahay natin doon kahit mas maliit kaysa dito, ah. Mas gusto ko doon. Bumalik na lang tayo, Ma. Dito kasi, parang may multo. Hindi na sa atin ang bahay natin sa syudad, Abby. Ibang tao na ang may-ari nun kaya hindi pwedeng hindi tayo umalis dun. Masyado pang musmus ang pangunawa niya sa mga bagay-bagay. Namulat din kasi siya sa magaan na pamumuhay dahil sa negosyo namin. Pero ang negosyo namang yun, ginawang collateral ng aking ina sa mga utang niya. Kaya nung namatay siya, lahat ng ari-arian namin nahatak. Saradong pintuan. Sandali lang, anak, ha? Dito ka lang muna. Pupunta muna ako sa likod bahay at baka nandun si Lola Pili. Ayaw ko po, Ma. Nakakatakot dito. Tingnan mo po, oh. Kaliwat kanan yung gubat. Tapos yung bahay ganyan pa. Ay, dyan lang naman ako pupunta sa likod, eh. Sisilipin ko lang si Lola Pili. Pero sige na nga lang, halika na. Sino po ba yung si Lola Pili, Ma? Maganda ba siya? Kamukha ba siya ni Lola? Kasi pareho silang lola, eh. Hindi, anak. Magkaiba sila ng mukha. Iniwan lang namin ang dala namin sa tapat ng bahay at hinawakan kong kamay niya. Pumunta kami sa likod. Ngunit habang patungo kami ron, napansin naman namin ang mga nagkalat na asin sa paligid. Ano po ito, Ma? Bakit po maraming asin sa bakuran? Oo nga, no. Baka nabutas lang ang lalagyan ng asin ni Lola. Huwag mo nang pansinin yan. Pagkarating namin sa likod ng bahay, nakita namin ng matanda na nagkakalat ng asin doon. Kumunot naman ang noo ko sa ginagawa niya. Nawala lang saglit ang atensyon ko ron nang bumulong sa akin ang anak ko. Hala, Mama, kuba siya? Shh! Huwag mong sabihin yan. Baka marinig ka. Magandang araw po, Lola Pili. Magandang araw rin. Abay, sino kayo? Bakit parang ang liliwanag ng mga balat ninyo? Saan kayo galing? Kayo ba'y naligaw? Sabi na sa'yo, May. Dapat hindi na tayo pumunta dito. Hindi ka naman niya kilala, eh. Ano ba, Abigail? Tumahimik ka nga muna. Mamaya ka na magsalita.
Ah, pasensya na po, Lola. Ang kulit po kasi ng anak ko. Anak po ako ni Martin, yung bunso niyo po. Anak ni Martin? Harian, ikaw ba yan? Opo, Lola Pili. Kamusta po kayo? Abay, sandali. Inilagay niya sa malapad na kahoy na dikit sa paderang tabo na ginamit niya. Lumapit muna ito sa gripo. Naghugas ng kamay at saka ipinahi dito sa sayang suot niya. Napangiwi naman ang anak ko sa ginawa niya. Halika kayo. Pumasok tayo sa loob ng bahay. Ay, sino pala yung kasama mo? Kapatid mo? Nag-asawa ulit ang mama mo? Hindi po. Anak ko po si Abigail. Hi po, Lola. Ano? Anak mo? Abay, bakit may anak ka na? Ang aga naman yata. 26 na po ako, Lola. Oo nga, pero sa edad mong yan, parang napaaga kang mag-asawa. Ano po palang ginagawa niyo kanina, Lola? Bakit po kayo nagkakalat ng asin? Iniwasan mo naman ang tanong ko. Pero oo, ikinakalat ko ang asin sa buong bahay bilang proteksyon. Delikado dito, harian. Pero, bakit kayo bumisita? Hindi ko pa agad nasagot ang tanong niya dahil napansin niya agad ang mga gamit namin. Kinuha niya agad ang mabigat kahit matanda na siya. Kaya naman inagaw ko agad yun sa kanya. At sinabi kong ako na ang magdadala. Kaya ang maliit na lang at mas magaan ang kinuha niya. Sumunod lang kami sa kanya papasok ng bahay. At doon, bumungad sa amin ang nagkalat na asin sa sahig nito. Sige, pumasok kayo. Matanda na ako kaya hindi ko na gaanong nalilinis ang bahay. Lalo na sa itaas. Dito lang naman kasi ako sa ibaba natutulog eh. Pati po dito, may asin? Bakit po, La? Malaki ang bahay. Pwede akong malin lang ng aswang. Mag-isa lang ako dito at asin lang ang maaasahan ko. May aswang po dito? Oo, apo. Ano nga ulit ang pangalan mo? Abigail po. Ilang taon ka na? 8 po. Bakit hindi nyo kasama ang papa mo? Wala po ako noon. Ano? Anong wala? Harian, huwag mong sabihing Simula nang mawala si Papa, La, para na rin po akong nawala ng ina. Lumaki po akong kulang sa gabay. Huli na po akong natuto nung nagkaanak na. Ay, simula nang umalis kayo dito, hindi na ako nakabalita sa mama mo tungkol sa'yo. Kaya hindi ko na alam ang naging takbo ng buhay mo kasama siya. Sinabi ko sa kanya ang rason ko. Lahat-lahat kinuwento ko. At lungkot ang hatid nito sa kanya pagkatapos. Maaring lumaki akong medyo masagana sa buhay, pero hindi masaya kapag usapang pamilya. Kulang na kulang ang pagkatao ko kung magulang ang pag-uusapan. Totoong kulang ako sa gabay habang lumalaki. At nagsimula lang yan nang mamatay ang aking ama. Dito, sa lugar ding ito mismo. 16 years na ang nakalipas mula sa edad kong 26. Naging sugarol ang mama mo. Malaking bahay niyo sa Maynila ah. Mas malaki pa kaysa rito. Huwag mong sabihing nawala rin yon. Yun po ang unang nahatak sa amin. Nasa 15 pa lang po ako noon. Tapos, umupa po kami ng bahay noon. Saka lang kami nakabili ulit nung makaipon. Akala ko nga po, yun na ang pagbabago ng mama ko. Hindi ko alam na bumalik pala siya sa pagsusugal. Ang sabi mo, namatay ang mama mo sa sakit? Pumayat ika mo at lumaki ang tiyan? Nang nilapit nyo ika mo sa doktor, wala pang bukol. Sakit pa lang.
Pero nung nandun na kayo sa ospital, lumobo ka mo? Imbis na masolusyonan ng doktor? Opo. Hindi po nagawa ng paraan ng mga doktor kahit nahawak na nila ang kondisyon ni Mama. Lumalaki pa rin po ang tiyan niya habang nagtatagal. Hindi kaya sa kasusugal ng mama mo at sa kauutang niya kung kani-kanino nakasagupa siya ng taga-probinsyang may lahing mangkukulam. Base sa kwento mo tungkol sa sakit niya, parang kinulam ang mama mo. Po? Hindi malabo yon, Harian. Mabuti na lang at hindi kayo nadamay. O siya, wala akong ibang pagkain dito maliban sa kamote. Gusto niyo ba yon? Magluluto ako. Kumakain ka ba nun, Abigail? Kamote po? Sige po. Masarap yun, Mama, di ba? Oo, anak. Tsaka masarap ang kamote dito. Matamis kasi bagong kuha. Kulang nga sa linis ang bahay ni Lola Pili. Kulang din siya sa stock ng mga pagkain at mga gamit pangluto sa kusina. Kaya ang ginawa ko, naglinis ako ng bahay kasama ang anak ko at kinumpleto ko ang mga pangangailangan. Sa ilang araw na pananatili namin sa lugar, medyo may mga kababalaghang nagaganap gabi-gabi. Nakakakilabot na alulong ng mga aso ang laging naririnig namin. Tsaka si Lola Pili. Araw-araw na lang na nagkakalat ng asin sa bahay. Nagrireklamo ang anak ko dahil bawat galaw niya may asin. Nagkakaroon pa ng pantalang balat niya dahil sa kati nito. Isang araw, muli kaming namalengke. Nadaanan namin na maraming tao sa tulay at nangangamoy din ang lugar na yun. Dumiretso lang ang tricycle na sinakyan namin papunta, pero ang pauwi, huminto at nakiosyoso. Doon nakita namin ang bangkay ng tao na kinukuha mula sa tubig. Anong nangyari? May patay. Natagpuan nila dyan. Umaalingasaw kasi kaya inireport. Nalunod ba? Parang hindi eh. Ang sabi kasi, kulang-kulang ang parte ng katawan niya. Sabi ng iba, kinain na raw ng mga uod. Pero imposible naman. Kasi butas ang ulo eh. Halatang kinuha ang utak dun. Wakwak din ang dibdib hanggang tiyan. At wala nang laman loob. Diyos ko po, parang nakakatakot naman. Pero bakit walang laman loob? Nakapagtataka di ba? Sabi nga ng iba, aswang raw ang pumatay. Kalat kasi sa lugar ang kwento tungkol sa kanila. Oo nga pala. Mukhang ngayon lang kita nakita. Bago ka dito? Oo. Kasama ko ang anak ko na lumipat dito. Ako pala si Jake. Sa kasunod na baryong ito, doon ako nakatira. Ako naman si Harian. Tapos anak ko si Abigail. Hello po. Uy, anak. Huwag kang umakyat dyan. Baka mahulog ka. Oo nga. Madulas kasi yung bakal. Baka mahulog ka sa ilog. Hindi na malinis ang tubig sa baba kasi may patay. Gusto ko po kasing makita yung sa baba. Banda dun oh. Ay nako, hindi na maabot ng tingin. Kahit ako hindi ko na makita. Bumaba ka dyan. Mama! Diyos ko po! Abi! Kakasabi ko lang na baka mahulog siya. Biglang dumulas ang sapatos niya sa bilog na bakal na tinatapakan niya. Railings kasi yun sa tulay. 3 malalaking bakal na pahalang bilang proteksyon. Ngunit sa agwat nito sa bawat isa ay kasya si Abby. Buti na lang nahawakan ko ang damit niya kaya hindi siya tuluyang nahulog. Pero nakalambitin siya. Mama! Abi! Kumapit ka! Dito sa kamay ko! Abutin mo, bilis! Mama! Mahuhulog po ako! Mama! Halika. Iangat mo ang isang kamay mo, Abby, para mahawakan ko. Huwag kang matakot. Hindi ka mahuhulog. Basta humawa ka lang sa akin. Maraming taong nataranta. Kasi nga, ang pagkahawa ko sa kanya, sa damit at sa bandang liig niya. Kaya nauubo siya at nasasakal. Namumula ang mukha niya. At ako naman,
Sigaw ng sigaw sa takot. Mabuti na lang naabot ni Jake ang kamay niya, kaya naluwagan ko ang paghawak ko sa damit niya. Nang makahinga siya, umiyak siya ng malakas habang nagsisisigaw ng mama. Marami namang tumulong para maiangat siya hanggang sa nakabalik siya sa ibabaw. Sa sobrang nerbiyos ko, niyakap ko siya. Parehong nanginginig ang mga katawan naming dalawa at ang mga tao'y pinagsasabihan siyang makinig kapag sinasaway. Tama na. Okay na. Huwag ka nang matakot. Ligtas ka na. Makinig ka kasi sa akin. Madulas itong bakal. Nakasapatos ka pa. Paano kung hindi kita nahawakan? E di nalunod ka sa baba. Ito ang panyo, oh. Punasan mo ang pawis niya. Baka hampasin ng hangin. Kabado yan eh. Salamat ha. Kasi naabot mo pa ang kamay niya. Kung hindi, Diyos ko. Matagal siyang hindi makakahinga sa hawak ko kasi nasasakal siya ng collar niya. Maraming umalalay sa amin noon, kabilang na ang tricycle driver at nagdesisyon na lang ito na umuwi. Pagdating sa bahay, nalaman ni Lola ang nangyari kaya nakatikim ako ng sermon. Maging ang anak ko rin. Pero tiningnan niya ito kung may galos ba o wala. Yung damit lang niya ang nag-iwan ng marka sa liig niya. Ang akala ko noon, magkakalagnat ang anak ko dahil sa nangyari. Mabuti na lang at naging maayos pa rin siya. Kinagabihan naman, nagluto ako ng hapunan namin. Hinayaan ko lang ang anak ko na maglaro sa sala. Nang tapos na akong magluto, nagpahinga ako sandali. Napansin ko si Lola na tumungo ng kusina. Hinayaan ko lang siya, pero nung maghapunan na kami, nagulat ako sa sinabi ng anak ko nang tikman niya ang niluto ko. Ang alat, ma. Maalat? Anong maalat? Sakto naman ang timpla ko kanina. Tikman ko nga. Nang tikman ko ito, para akong magkakaroon ng sakit sa kidney agad-agad. Sobrang alat po ng sinigang na baboy na niluto ko. Napatingin ako kay Lola na noon ay sarap na sa pagkain. La, nilagyan mo po ba ng asin ang niluto ko? Oo, matabang kasi. Kaya dinagdagan ko ng asin. Matabang po? Masarap kayang magluto si Mama, Lola. Paborito ko nga po ang mga luto niya eh. Dapat po, hindi niyo na nilagyan ng asin. Abby, hindi alam ni Lola, okay? Matabang ang panlasa niya, kaya akala niya walang lasa ang luto ko. Abay, maalat na pala ito sa inyo. Ang akala ko walang lasa ang luto mo. Dinagdagan ko rin ito ng suka kasi kulang din sa asim. Ayos lang po, Lola. Hindi lang po siguro ito makain ng anak ko kasi hindi po pwede sa kanyang masobrahan sa lasa. Pero mas mainam yung mas mataas ang alat sa katawan nyo. Kontra sa aswang ang asin. Kapag marami kayong ganito sa katawan, siguradong hindi kayo basta-basta makakain ng aswang. Lola talaga. Pangit din po ang sobra sa alat. Pasensya na po ah. Hindi po talaga ito makakain ng anak ko. Pasensya na po talaga, Lola ha. Ayos lang naman. Sana pala, hindi ko na nilagyan ng asin. Pasensya na rin. Masasayang tuloy ang ulam. Ang buong akala ko kasi, matabang eh. Huminga na lang ako ng malalim at nagluto na lang ako ng ulam na para sa anak ko. Ramdam ko rin ang konsensya noon dahil alam kong nakaramdam ng konsensya si Lola. Ayoko naman sanang maramdaman niya yun, pero magtataka kasi siya kapag hindi yun kinain ng anak ko at ganun din ako. Pagkatapos kumain noon, nagkalat naman agad si Lola ng asin sa sahig. Mula sa itaas hanggang sa ibaba. Hinayaan ko lang siya. Ngunit pagpasok naman sa kwarto namin, hindi ko akalain na pati sahig namin may asin. Pumasok siya dito? Siguro po, Mama. May
may asin sa sahig eh. Ayoko po nito, Mama. Makati ang asin eh. Baka po sa higaan natin meron. Ay, si Lola talaga. Dapat kasi hindi na niya nilalagyan ng kwarto natin eh. Sandali, wawalisin ko na lang. Rason ko kasi noon kung may aswang talaga. Sa labas pa lang ng bahay, aatras na ito dahil maaapakan ng asin. Ibig sabihin, hindi na kailangan sa kwarto. At kung may sasalakay naman na aswang, pwede naman na maghanda na lang ng asin sa kwarto at hindi na kailangan pang magkalat sa sahig. Tapos, maaapakan namin. O ayan na, wala nang asin. Sige na, umakyat ka na sa kama. Titingnan ko lang ang bintana kung nakalak. Hindi na siya sumagot. Umakyat na lang siya sa kama at humiga. Nakasara ang bintana pero hindi naman nakalak. Ngunit bago ko ito ilak, ay napansin kong parang may tao sa labas. Binuksan ko muna ang bintanang yun at tiningnan ang nasa labas. Hindi ko maklaro ang mukha niya kasi madilim. Pero alam kong nakatitig siya sa akin. Maya-maya, biglang umalulong ang mga aso. Dahil doon, isinara ko ang bintana at inilak ito. Iniladlad ko rin ang kortina para mas hindi na kami makita sa loob. Ma, ang ingay ng mga aso. Oo, pero wag mong pansinin. Ganito talaga sa probinsya. May aswang po ba? Wala, basta matulog na tayo. Maraming asin sa labas ng bahay. Hindi na makakapasok ang mga aswang kung meron man. Pagkahiga ko sa kama, biglang kumalabog ang bubungan ng bahay. Humigpit ang yakap ko sa anak ko noon. Napayakap rin siya sa akin at nagtalukbong na lang kami ng kumot. Mama, natatakot po ako. Ano po yung tunog na yun? Shh! Hayaan mo na. Ipikit mo na lang ang mata mo. Huwag mo na lang pansinin. Tulog na. Di ba po sabi nila, maraming aswang dito? Balik na lang tayo sa atin, Ma. Wala tayong tirahan doon, anak. Saka na pag makaipon si Mama. Sa ngayon, dito muna tayo. Hinayaan ko lang ang ingay sa taas. Sobrang kabado ko noon pero tiniis ko. Hanggang sa tumahimik na ito. Pero umaalulong pa rin ang mga aso. Hindi ko na namalayan kung gaano katagal yun dahil nakatulog na kami ng anak ko. Kinabukasan, maaga akong nagising. Wala si Lola Pili sa bahay pero nakita ko ang pagkaing tinakpan sa lamesa. Karne yun ng baboy nang binuksan ko. Mula yun sa sinigang na ipinrito lang yata ng matanda. Umandar na naman ang konsensya ko at huminga na lang ng malalim. Tinikman ko ang karne at hindi na nga yun maalat. Paggising ng anak ko, yun ang inulam namin. Mama, pwede po ba tayong lumabas? Plano ko rin yan, anak. Para naman makagala tayo dito. Sige po, Mama. Baka makakita ako ng kalaro ko dito. Sige, maganda yan. Kaya magpalit ka na ng damit mo doon at isuot mo na rin ang sapatos mo. Dahil lalabas na tayo ngayon mismo. Yay! Sige po, Mama. Napangiti naman ako nang bumaba siya sa kanyang kinauupuan. Kinuha ko na lang din ang pinagkainan niya at saka hinugasan. Saktong tapos na ako sa kusina. Saka naman siya bumaba at nakabihis na. Sabay kaming lumabas noon at naggalagala. Maaliwalas ang lugar. Puno ng kahoy ang kapaligiran. Kapag haharap kasi sa bahay, sa bandang kaliwa ay kakahuyan. Tapos sa likuran nito, may konting espasyo lang at tila merong taniman. Ngunit sa baba ay maliit na ilog. Katabi ng bahay sa kanang bahagi naman ay ang 6 na puno ng marang na nakahilera. Tapos, kasunod nito ay mga puno na ng saging. Palabas naman ng gate kapag humarap sa kaliwa ay may daanan. At kaliwat kanan ng daanan na yon ay mga puno ng saging. Sa kanang bahagi naman ito, may matatanaw na bahay sa dulo.
May tindahan po ba dito, Mama? Yun pong katulad sa atin. May mabibiling champurado tsaka barbecue. Hindi ko lang alam, anak. At kung meron man, delikado pa rin kasi maraming aswang dito sa lugar. Tsaka magaling silang manlilang. Totoo po ba ang aswang, Mama? Ano pong itsura nila? Pangit. Parang monster. Katulad po ni Lola Pili? Mas maayos naman ang itsura ni Lola Pili kaysa sa monster, anak. Ayoko po kay Lola Pili. Nahihirapan akong kumilos kapag maraming asin sa bahay. Pati sa pagkain, hindi ako makakain ng maayos dahil nilalagyan niya ng maraming asin. Hindi niya po yata alam na masama sa kalusugan yun eh. Anak, si Lola Pili kasi matanda na. Nagbabago na ang panlasa niya. Kaya nga yung niluto ko, kahit masarap para sa'yo, para sa kanya matabang. Hindi niya alam na okay na ang lasa nun. Kaya nilalagyan niya uli ng asin. Kahit na po, Mama. Kapag laging ganyan, laging masasayang ang ulam natin. Mahirap talagang ipaintindi sa bata ang mga bagay na hindi nito maiintindihan. Hindi ko masisisi ang anak ko dahil musmus pa lang ang pangunawa niya. Naudlot lang ang usapan namin nang makita ko si Jake na makakasalubong namin. Harian, dito pala kayo nakatira? Akala ko sa ibang barangay. Taga rito ka rin pala? Oo, apo kasi ako ni Lola Pili kaya dito kami umuwi sa kanya. Oh, sino nga po? Teka, kaya pala pamilyar ang pangalan mo. Kagabi ko pa yun iniisip kung sinong batang Harian ang nakilala ko dati. Bakit? Natatandaan mo ba ako? Umuwi kasi kami dito, 10 years old ako. Tapos, dito na rin namatay ang papa ko. Ikaw yung anak nung nalunod sa baha dati. Yung Sir Martin. Ikaw yata si Yan eh. Ikaw yun, no? Oo, ako nga. Nako, maniningil ako nito. Maniningil ng ano? Kita mo? Kinalimutan mo na. O ito, remembrance ko sa'yo. Hinawi niya ang bangs niya, paslide sa bandang kanan. Sa likod pala ng mala-inosenteng bangs niya, may nakatagong peklat doon. Bumalik naman sa alaala ko ang nakaraan at napaturo ako sa noo niya nang maalala kong kamalditahan ko. Hala, ikaw yung... Batang kamukha ng baboy. Sabi mo kasi, mataba ako. Tapos, binato mo ako ng malaking bato. Kasi napapangitan ka sa akin. Nako, iyon ang batang yon na hindi ko makakalimutan kahit kailan. Dahil sa kanya, hindi ko mailabas-labas ang noo ko. Hala, Mama, ba't ka dati? Napatampal ako sa noo ko. Nahiya akong aminin sa anak ko na masama talaga ang ugali ko nung bata pa ako. Yun naman ang ugali na iniiwasan kong maging ugali ni Abigail. Kaya todo turo ako ng kabutihan sa kanya habang lumalaki. Mabuti na lang at sumusunod siya sa akin. Nako Abi, mga bata pa kami noon. Huwag mo nang isipin. Naku, baka hindi pa yata ako nakahingi ng sorry. Sorry ha. Biro lang. Kalimutan mo na yon. Matagal na yon. Ang importante, hindi ka masungit ngayon. Malayong malayo ka na sa dati. Mas mahaba ang sungay mo nun. Ngayon, mukhang wala na. Sino nagputol niyan? Hindi sino, kundi ano. Eh ano nga? Eh di yung mga pinagdaanan ko. Kung sa bagay, lahat ng tao nagbabago. Oo nga pala, saan ang punta nyo? Kahit saan na siguro. Naglalakad-lakad lang naman kami. Ikaw, saan ang punta mo? Wala ka bang trabaho? Wala. Umalis na kasi ako sa trabaho ko. Kokonti lang naman ang sahod. Mas okay na dito sa bukid. Mainit, oo. Pero sulit naman ang kita. Ano bang dati mong trabaho? Sa bigasan, dun sa bayan. Konti lang ang sahod dun eh. Tapos, babawasan pa ng pamasahe. Oo nga pala, gusto mo manood? Nang ano? Kung paano itanim yung palay. Pero dapat, may luyo yung anak mo. Tsaka ikaw rin. Kasi baka, malay natin,
May aswang na maligaw sa umaga. Bakit po? Ano pong gagawin ng aswang sa amin? Ah, lagyan niya ng magic ang tiyan mo para sumakit hanggang sa mamatay ka, Abby. Tapos, kapag patay ka na, kukunin ka niya. Mama, wala po tayong dalang luya. Madadaanan lang ang bahay namin. Marami kami luya doon. Tara, sumama na lang kayo sa akin. Tapos, puntahan natin yung palayan. Naku, hindi ba nakakahiya? Sus, tayo-tayo lang naman nakatira dito. Hindi mo kailangan mahiya. Tara. Pero, oo nga pala. Kumusta naman kayo sa bahay ni Lola Pili? Medyo mahirap mag-adjust kay Lola. Bawat kilos namin sa bahay, may makakasagupa kaming asin. Si Lola Pili talaga. Bawat punta ko nga dun sa bahay niya. Unang bungad pa lang sa gate, asin na kaagad ang sumasalubong sa akin. Bumili kasi yun ng tigi-isang sako ng asin. Panlaban daw kasi sa mga aswang. Lugar kasi natin, delikado. Kagabi nga, may wakwak. Hindi nyo ba narinig yung alulong ng mga aso? Narinig. Tsaka nakita ko, may tao sa labas ng bahay kagabi. Nasa bintana ako at nakatingin siya sa akin. Natakot ako kaya isinara ko na lang ang bintana. Nako, mag-ingat kayo dun ha. Agresibo pa naman ang mga aswang sa lugar na to. Sa kada 3 taon, may namamatay na dayo. Yung nakita natin sa tulay, biktima yun ngayong taon. Walang mga pulis na kumikilos sa ganito? Meron, yung mga naniniwala lang. Pero ang mga misyon nila, hindi tungkol sa pagpuksa ng mga aswang, kundi sa pagresolba ng mga serial killing. Alam mo naman ng mga tao sa bayan na talagang namamalagi. Malabo nang maniwala ang mga yun. Kaya ang hinahanap nila, kriminal, hindi aswang. Oo nga pala, kailan kayo babalik sa syudad? Dahil sa tanong niya, sinabi ko naman ng totoo. Mula nang magkasakit si Mama hanggang sa namatay siya. At kasunod nun ang pagkawala ng parang bula ng bahay namin na dapat sanay sa akin. Grabe naman, problemado ka pala ngayon. Naapektuhan pa yata pati pag-aaral ng anak mo. Pero, naaalala mo pa ba ang nangyari dati? Tungkol dun sa pagkamatay ng papa mo? Matinding karanasan yun ah. Tandang-tanda ko pa nga nung hinagi sa bintana ang bangkay niya. Tapos, pagbagsak sa lupa, naging saging siya. Naalala mo pa ba yun? Siyempre, oo. Ang hirap kalimutan nun eh. Naaalala ko pa nga. Hinanap siya ni na mama nun pero hindi talaga siya nakita. Ang saklap nun. At simula din nun, hindi na naging maayos ang pakikitungo ni mama sa akin. Siyempre, sino naman ang hindi masustress sa nangyari sa papa ko na sadyang mahirap ipaliwanag? Kahit ako na anak niya, nakalimutan niya ng alagaan nun. Kaya lumaki akong may tampo sa magulang. Naging matinulang nung nadapa. Sinulyapan ko si Abigail bilang pahiwatig na siya ang resulta ng aking pagkadapa. Hindi maganda ang napagdaanan ko sa aking ina simula nang mawala ang aking ama. Naging isang batang uhaw sa atensyon ng magulang ako noon. Kaya hindi na rin bago sa akin ang tungkol sa mga aswang dahil mismong pamilya namin may karanasan sa ganun. Yun nga lang kahit isang uri nila ay wala pa akong nakita. Maya-maya lang ay nakarating na kami sa bahay ni na Jake. Simple lamang yun na gawa sa kahoy at kawayan. Kugo ng ginawa nitong bubong, panlaban sa init at ulan. Kumuha si Jake ng luya mula sa loob at saka bumalik sa aming mag-ina. May mga tao sa bahay nila na pinagtutukso pa siya dahil kasama niya ako. Oh, Harian, ilagay mo sa bulsa mo. Ikaw rin, Abby, para hindi ka maaswang. Salamat, Jake. Huwag mong iwalayan, Abby, ha? Opo, Mama. Pero, ano po bang magic ng luya, Tito Jake? Hindi makikita ang magic ng luya, tulad ng mga magic na pinanonood mo sa TV, Abby. Pero,
Kaya kang protektahan yan laban sa mga aswang. Tapos, lagi mong sabihin, Purya Aswang. Purya aswang? Bakit po purya aswang? Para hindi ka maaswang. Ang kapangyarihan ng aswang laban sa'yo ay mauudlot kapag sinabi mo ang mga salitang yan habang hawak mo ang luya sa bulsa mo. Parang ganito ba? Purya aswang. Purya aswang. Purya aswang. Oo, ganyan nga. Natawa kami ni Jake kasi habang naglalakad kami papunta sa palayan, panay ang usal ng anak ko ng salitang Purya Aswang. Napakamot naman si Jake sa ulo dahil sinusunod ng bata ang sinabi niya, kahit na nga hindi naman kailangang sabihin sigu-segundo ang salitang Purya Aswang. Para naman kasi sa akin, ayos lang yun para iwas disgrasya. Pagdating namin sa palayan ay may puno ng duhat doon. May mga taong nasa putikan na nagtatanim ng palay. Sa puno naman ng duhat may mga kolduroy, bag at basket ang nandoon. Nakasabit pa nga ang iba sa sanga nito. Pero nawala doon ang atensyon ko nang makita ko ang mga bunga ng puno ng duhat. Uy, ang sarap nito, Abby, oh! Ano po yan, ma? Malalaking blueberries? Duhat ito, anak. Masarap ito, lalo na kung may asin. Dapat pala nagbaon tayo. Nahawaan ko na po ba ni Lola Pili, ma? Hindi, ah. Iba naman kay Lola, iba naman ang ibig kong sabihin. Oo nga, masarap ito kapag may asin. Pagsamahin sa Tupperware, tapos alugin. Galit ako sa asin. Nagkaroon tuloy ang anak mo ng galit sa asin. Ipinanguha kami ni Jake ng duhat. Sa ilalim ng puno nito, panay lang ang kain namin hanggang sa magsiahon ng mga tao mula sa trabaho. Lumapit ang mga ito sa puno ng duhat at kanya-kanyang tanong kung sino kami ng anak ko. Si Harian yan, yung anak ni Sir Martin dati na inanod ng baha. Tapos, anak niya si Abigail. Inuwian nila si Lola Pili. Mag-isa na lang kasi. Ay, ikaw ang nag-iisang anak ni Sir Martin? Naku, hanggang ngayon, wala pa ring may nakakaalam kung nasan ang totoong katawan ng ama mo. Mabuti umuwi ka rito. Mag-isa lang kasi ang lola mo dyan. Iniiwasan na yan ng mga apo niya eh. Kaya nga po, kahit impormasyon man lang sana tungkol sa katawan ng papa ko ang makuha ko ngayon, okay na po ako. Pero mukhang malabo na po yung makuha. Tsaka tungkol naman kay Lola, naiintindihan ko na po ang mga pinsan ko. Mahirap po talagang pakisamahan si Lola, basta't asin ang pag-uusapan. Nahihirapan nga po ang anak ko. Nagkakaroon siya ng pantal dahil sa asin. Hindi naman po kasi maiiwasang dumikit ito sa balat niya. Oo nga, pero ayos lang yon, Harian. Ibig sabihin, malayo kayo sa panganib kapag puro asin sa paligid. Hindi kasi mapapasok ng aswang ang bahay nyo. Sa laki kasi ng bahay na yon, pwede kayong malinlang. Kaya dapat lang na may asin. Tsaka Harian, ingat ha. Kasi dito sa amin, 2 na pala ang natatagpo ang patay. Nabalitaan nyo ba yon? Lahat yon dayo. Ang tungkol po sa patay kahapon sa ilalim ng tulay. Oh, alam mo pala yon? Nandun kami kahapon habang kinukuha yung tiyang. Dayo pala yon? Oo. Tapos ang isa, babae. Sa kabilang barangay naman. Medyo malayo sa atin, pero kahit na. Yun naman, sariwa pa. Pero wakwak ang tiyan. At ang sabi ng mga taga rito buntis daw yun. Mag-ingat kayo. Hindi talaga ligtas ang lugar natin ngayon. Lalo't mukha kayong bagong salta. Kahit na ito ang lugar ng ama mo. Ito talaga ang problema sa liblib na baryo Pinamumugara ng mga taong may demonyo sa katawan. Dahil sa kwentong yun, napatingin ako kay Jake. Kinakabahan ako kasi puro kami babae sa bahay at malinaw na ako lang ang malakas sa amin. Nakakagimbal isipin na may aswang na mabangis na mambiktima sa lugar. Sa pagkakataon rin na yun,
Mas lalo kong naintindihan si Lola Pili. Parang mas ligtas nga kapag kahit saang parte ng bahay, may asin. Kilabot ang naiuwi namin sa bahay noon. Nadatnan ko si Lola Pili na may buhat-buhat na sako. Pero hindi naman yun puno at ibinaba niya rin yun sa bakuran. Tumayo ito ng tuwid sandali habang nakatingin sa amin. Saan kayo galing? May mga luya na kayo sa bulsa? Naglakad-lakad lang po, Lola. At opo, may luya po kami sa bulsa. Sino ang kasama nyo at saan kayo pumunta? Si Jake po, Lola. Sa palayan lang po kami pumunta at nanood sa trabaho nila ron. Mag-ingat ka sa mga taong makakasalamuha mo rito, Haryan. Hindi mo pa kilala ang lahat. Bata pa yung anak mo. Lapitin yan ng mga masasamang nilalang dito sa lugar natin. Gabi-gabi, umaalulong ang mga aso dito. Kaya mag-ingat ka. Magmula sa tanghaling tapat, huwag masyadong maggagala. Maraming mga aswang ang may kakayahang mambiktima sa mga ganoong oras. Lola, pwede pong magtanong? Tungkol naman sa ano? Tungkol po kay Papa. Bata pa po kasi ako nung mawala siya. Hindi ko po masyadong maintindihan ng nangyari noon. Inaalala ko kung paano hinagi sa bintana ang katawan niya at naging puno ito ng saging pagbagsak. Hindi niyo po ba nalaman kung anong nangyari sa likod nun? Dahil sa tanong ko, umiwas siya ng tingin pero hindi nakatakas sa akin ng malungkot niyang reaksyon. Tila bumalik ang sakit na matagal niya nang kinalimutan. Siyempre, masakit mawala ng anak, tapos sa ganun pang paraan. Malaki ka na, Haryan. May anak ka na nga. Siguro naman mauunawaan mo na ang salitang kinuha ang ama mo ng mga nilalang na mahirap ipaliwanag. Aswang po ba? Ikaw ang naiiwang dugot laman niya. Kayo ng anak mo. Noong buhay pa siya, hindi ko siya nagawang protektahan dahil matigas ang ulo niya. Kaya ikaw, Haryan, nakikita ko namang sinusubukan mo kong intindihin kahit nahihirapan ka. Huwag mong gayahin ang tatay mo. Sundin mo lahat ng sinasabi ko para hindi kayo mapahamak. Kung hindi ko lang alam ang rason mo kung ba't ka nandito, pababalikin ko kayo sa lugar kung saan kayo mas ligtas. Dahil sa totoo lang, Haryan, ang lugar na ito, delikado para sa inyo. Naiintindihan ko po. Tungkol sa ama mo, malinaw naman na aswang ang kumuha sa kanya base sa pamamaraan. Sige na, pumasok na kayo sa bahay. Mainit dyan sa labas. Hinila ko naman ang anak ko papasok sa bahay. Nagluto na rin ako ng pagkain para sa pananghalian. Pagsapit naman ng hapon, trabaho ko ulit magluto para sa hapunan. Mga oras yun ng 6:00. Lumabas ako sa bahay upang itapon ang balat ng talong. Torta kasi yung lulutuin ko dahil paborito yun ni Abigail. Yung gate kasi ng bahay, isa sa harap at isa sa likod. Lumabas ako sa likod para doon magtapon. Nang biglang may mamataan akong mukha na nakatayo sa puno, katabi ng mahogany. Pa? Papa! Sandali lang po! Pa! Pa! Teka lang po, Pa! Ako po ito si Haryan! Papa! Hoy! Haryan! Saan ka pupunta? Huwag dyan! Gubat yan, Haryan! Ano ba? Naabutan ako ni Jake. Hindi ko alam kung saan siya nanggaling. Basta bigla na lang siyang sumulpot at hinabol ako nung habulin ko si Papa. Nahawakan niya ako sa braso at pagtingin ko sa kanya, kitang-kita ko ang pagtataka sa mga mata niya. May halo rin itong pag-aalala. Anong Papa? Siya ang hinahabol mo? Imposible! Nakita ko siya, Jake! Alam ko bata pa ako nung mawala siya sa amin, pero hindi ko nakakalimutan ang mukha niya.
Si Papa talaga ang nakita ko. Ano ka ba, Harian? Siyempre hindi siya yun. Anong hindi siya yun? Kitang-kita ko, Jake. Siya talaga yun. Isa sa mga kakayanan ng mga aswang, ang tumbukin ng kahinaan mo, Harian. Napag-usapan natin ang tungkol sa papa mo kanina. Kaya sigurado, naisipan nitong gamitin ang katauhan ng ama mo para makuha ka. Wala na ang papa mo, Harian. Huwag kang magpadala sa bugso ng damdamin mo. Kasi baka ikapahamak mo yan. Halika na, umuwi na tayo. Saka ko lang na-realize ang ibig niyang sabihin. Sa isiping paano kung nalinlang ako at hindi dumating si Jake. Baka ako naman ang ibabalitang patay na natagpuan sa baryo. Bumalik ako sa bahay kasama siya. Nadala na ang takot. Salamat, Jake. Namimiss ko lang siguro ang papa ko. Buti na lang talaga. Hinabol mo ko. Sa susunod, mag-ingat ka. Mukhang ikaw ang pakay ng aswang ngayon. Huwag kasing magpapadala sa mga nakikita. Tandaan mo, kahit ako, kayang gayahin ng aswang para malinlang ka. Kahit sa anak mo, pwede kang gayahin ng aswang. Maging mautak ka, Harian. Diyos ko po, kapag ganyan, anong gagawin ko, Jake? Sasama talaga ang anak ko kapag nakita niyang akong nagyayaya sa kanya. Hanggat maaari, huwag muna kayong maghiwalay. Mama, saan ka po galing? Anong nangyari at pawis na pawis ka, Harian? Sandali, bakit kayo magkasama? Pareho pa kayong hingal. Naghalikan ba kayo? Po? Ano pong sinasabi mo dyan, Lola? Hinabol ko po kasi kanina si Harian. Kasi tumakbo po siyang tinatawag ang papa niya. Alam mo ang ibig sabihin nun, di ba? Ano? Tumatakbo? Nakita mo ang papa mo, Harian? Opo, La. Nakita ko siyang nakatingin sa akin. Malungkot ang mukha niya. Pagkatapos nun, tumalikod lang siya. Akala ko totoo siya, kaya hinabol ko kasi tumakbo din siya. Pero nawala po siya nung mahabol ako ni Jake. Bakit mo hinabol? Patay na ang papa mo, Harian. Alam mo yan, di ba? At yung hinabol mo, hindi siya yon. Sa susunod, mag-iingat ka. Nawala na ako ng anak at asawa dahil sa aswang. Ayoko nang mawalan pa ng apo. Kailangan mo ba ng tulong ko, La? Anong tulong naman? Sasamahan ko kayo rito. Samahan? Baka mamaya, ikaw pala ang aswang, ha? Hala, si Lola. Kaya kong kumain ng asin, no? Tsaka, kahit magpapakpa ako ng bawang sa harapan mo. Ibang uri ng aswang ang tinutukoy ko. Baka gusto mo lang matulog dito dahil may gusto ka sa apo ko. Tama ba ako, Jake? Napakurap ako sa tanong ni Lola. Bigla akong nakaramdam ng pagkailang at napatingin kay Abigail na inosenteng palipat-lipat ang tingin sa amin. Parang nalilito siya sa kung anong klaseng aswang ba si Jake na sinasabi ni Lola. Lola naman. Naisip ko po kasi, puro ko'y babae rito. Matanda ka na po. Pusa na nga lang kaya mong paluin eh. Nung pusa? Hoy, kahit ikaw, kaya kong... Ang ibig ko pong sabihin, La, mahina ka na para kalabanin ng aswang. At si Harian, anong alam nito sa pakikipaglaban sa aswang? At syempre, itong anak niya, matatakot ito ng sobra. Hindi ba't mas okay na may lalaki sa bahay niyo? Matanda na ako, Jake. Hindi mo na ako mauuto sa diskarte mo. May gusto ka lang sa apo ko kaya mo nasasabi yan eh. Paalala lang ha, ang apo ko may anak na. Pero walang asawa. Pwede naman yun, di ba, La? Sinasabi ko na nga ba? Hindi ba porket may anak na, hindi na pwede magmahal ulit, Lola? Saka, malay natin. Sa single mom talaga ako bagay. Abi, ayos lang ba sa'yo? Babantayan ko kayo ng mama mo laban sa aswang. Marunong ka pong lumaban sa aswang, Tito Jake? Oo naman. Tinuruan ako ng tatay ko, no? Ano, payag ka na ako magbabantay sa inyo?
Sige po. Mama, payagan natin si Tito Jake. Kasi natatakot ako sa aswang eh. Napatingin ako kay Jake. Kumindat ito. Dahil doon napalunok ako ng laway at napatingin kay Lola. Tinitigan niya ako taas baba. Maya-maya, nagsalita. Aba, kung gusto mo namang mag-asawa ulit, bakit naman ang hindi, Harian? Tumatanggap ka ba ng magsasaka? Grabe ka naman sa akin, Lola. Pinili ko lang yung bukid na pagkakitaan, magsasaka agad. Tsaka, ang paalam ko sa'yo, La, babantayan ko lang kayo rito. Para naman kahit papano, may makasama kayong matapang. Di ba, Abby? Oo nga po. Napairap na lang ako at napatungo sa kusina. Narinig ko na lang ang tawa ni Jake. Para sa akin, sang-ayon naman ako ron. Pero hindi ako bulag sa totoong intensyon niya. Medyo nabibilisan lang ako. Binalikan ko lang ang ginagawa ko. Huminga ako ng malalim para alisin ang takot sa katawan ko. Binaliwala kong kulitan ng dalawa. Ginagamit pa talaga ni Jake ang anak ko para lang payagan siya ni Lola. Pansin ko rin kay Jake, palabiro siya kay Lola. Nakakatuwa lang kasi kahit paano, may kabangayan pala si Lola sa lugar na ito kahit na hindi kami kasama. Maya-maya ay narinig ko na lang na pumayag ang matanda. Sinabi pa nito ang kwarto na gagamitin ni Jake sa taas. Dinig ko namang natuwa ang anak ko. Hoy, Harian! Bakit po, La? Malapit ko na pala pong maluto ang ulam. Magsasaing na lang po ako. Ano itong ginagawa ni Jake, ha? Kilala ko naman ng batang iyon, pero pinakitaan mo ba siya ng interes kaya naging ganon yon? Hala si Lola. Hindi po Kanina lang kami nagkasama niyan. Nanood kami sa mga taong nagtatrabaho sa palayan, tsaka konting kwentuhan lang po. Halata namang interesado sa'yo yung tao. Abay, nalimutan yatang ikaw ang may kagagawa ng peklat niya sa noo. Oo nga po, La. Sinumbatan niya nga ako tungkol doon. Nagulat nga ako Siya na pala yun. Ibig sabihin, naaalala niya pala. Hindi siya galit. Naaalala ko kasi kahit nung high school pa lang siya. Kapag naaalala ka galit yun Po? Pero nung ipinaalala niya sa akin, hindi naman Iginala pa nga po niya kami ni Abby. Nasa na po pala siya? Umalis, kumuha ng gamit sa kanila. Dito na yata titira. Hayaan mo na. Natulog na yun dito ng ilang beses nung naglaya siya sa kanila dati. Kaya pala parang sanay na siya sa yung magmakulit, La Mas apo ko pa nga yun kaysa sa inyo. Pero totoong sinasabi ko, bawat litrato ng mga batang nakikita niya dito, sa litrato mo siya naiinis. Dinodoro nga niya ang litrato mo kasi galit siya. Dahil lagi daw siyang napagtatawanan dahil sa peklat niya sa noo. Pero kanina nung inaasar ko siya sa'yo, abay nakikisakay din. Kumunot ang noo ko. Hindi ko kasi ramdam na may galit si Jake sa akin. Si Lola naman, nakakapagtaka kasi bakit niya ikinukwento sa akin yun. Pero natuwa akong malaman na dati nang nakikitulog dito si Jake. Bago pa tuluyang dumilim, dumating din ang lalaki. Naglaro pa sila ng anak ko. Sakto namang nagyaya ako ng hapunan. Bakit ka ba iniwan ng tatay nitong si Abby kung masarap ka naman magluto? Ayaw niya ba mabusog? Natuto lang akong magluto nung nagkaroon ako ng Abigail. Parang si Abigail pala ang naging susi. O nga pala, ano yung dala mo kanina? Buntot pagi. Tapos yung likido, luha ng pulang diwende. Ha? Panlaban sa aswang. Kilala ni Lola Pili ang lolo ko. Hindi mo yun nakita. Pero manunugis yun ng aswang. Tapos, kapatid naman niya, albularyo. Hindi pa ako nakakakita ng aswang. Pero dati kasi, yung mga kwento niya tungkol sa pakikipaglaban, nakakaintriga. Inaral ko rin
Siya rin na nagturo sa akin. Ibig sabihin, manunugis ka? Magiging manunugis pa lang. Tsaka, hindi ako sigurado kung kaya kong lumaban kapag nasa harapan na ng aswang. Kung sapat na ba ang natutunan ko. Pero, basta kapag sinabi kong babantayan ko kayo, babantayan ko kayo. Bakit mo ba to ginagawa? Balita ko kay Lola. Galit ka sa akin kasi akong naging dahilan ng pagkakaroon mo ng peklat sa noo. Dinuduro mo pa nga daw ang picture ko kahit nung high school ka. Totoo yun. At sabi ko pa nga nun, makita lang talaga kita. Lagot ka sa akin. O ngayon, nandito na ako. Anong gagawin mo? Relax. Talunin muna natin yung aswang. Akala mo naman makakasagupa ng aswang. Kayo ang pakay niya eh. Kung gusto niya talaga kayong makuha, magpakita muna siya sa akin. Hindi kasi pwedeng kainin niya yung babaeng may kasalanan sa noo ko. Sira ulo. Sa kwarto, nakabusangot na naman ang anak ko kasi nga, puno na naman ang asin ng sahig. Natawa naman ako kasi padabog-dabog siyang nahiga sa kama. Ako naman, tiningnan ko ulit ang bintana kung nakalak. Ngunit muli kong nakita ang lalaki sa labas. Inaninag ko talaga siya. Hindi ko siya maklaro kaya kumuha ako ng flashlight. Yung flashlight pa naman na gamit ko, kahit sa malayo, kaya niyang abutin. Kaya nang itinuto ko ito sa taong naroroon, munti ko nang mabitawan ng flashlight dahil papa ko ang nakikita ko. Pa? Anong gagawin ko? Pupuntahan ko ba siya? Siya ba talaga si Papa? Ngunit naalala ko ang sabi ni Jake na ginagamit lang ng aswang ang wangis ng papa ko. Isinara ko muna ang bintana sa isiping baka nililinlang lang niya ako. Pero hindi pa rin ako mapakali kahit nakahiga na ako sa tabi ng anak ko. Bakit po, Ma? Wala, anak. Matulog ka na. Mahirap pong matulog kapag maingay ang mga aso, Mama. Pilitin mo, anak. Huwag mo nang pansinin ang ingay. Niyakap ko lang ang anak ko. Hinayaan ko lang siyang matulog hanggang sa humimbing na siya. Ako naman ang hindi mapakali. Dahil doon, muli akong bumangon at lumapit sa bintana. Saktong paglapit ko naman roon, narinig ko ang pagbukas ng gate sa likuran. Dahil doon, napabukas na talaga ako ng bintana pero konti lang. Nakakatakot kasi pag malaki at nakasilip lang din ako sa may kortina. Mula sa kinaroroonan ko naman ay nakita ko si Jake na lumabas sa gate. Tapos si Papa naman na naroroon pa rin, nilapitan niya. Kumunot ang noo ko. Jake? Hoy, Jake! Anong ginagawa mo? Pansin ko, sumama siya kay Papa na parang wala sa sarili. Kailangan ko siyang agapan kaya isinara ko agad ang bintana para gawin ang plano. Pero natigilan ako kasi nakita ko ang anak ko na natutulog sa higaan. Hindi ko siya pwedeng iwan kaya labis akong namroblema. Mukhang si Jake muna ang uunahin ng aswang na yun bago kami. Kapag wala na si Jake, paano na kami? Abi, gising. Bakit po? Ano kasi? May nakita akong aswang sa labas. Kinuha niya si Tito Jake mo. Si Tito Jake po? Hala, Mama. Baka po saktan siya ng aswang. Tawagin natin siya. Mabilis siyang bumangon sa higaan at apuradong nagsuot ng tsinelas. Sabay kaming lumabas ng pintuan at ginamit namin ang flashlight para gawing ilaw. Pumunta muna ako sa kwarto ni Jake at nagulat ako nang nakita kong nandoon ang lalaki. Nandito naman siya, Mama. Sabi mo po kinuha ng aswang. Pero bukas ang pintuan niya pagpasok natin. Tito Jake, gising po. Nilapitan ko rin si Jake noon at niyugyog. Pero nagulat ako nang mahawakan kong malamig ang katawan niya. Diyos ko, Jake, ano ba? Jake, gumising ka. Bakit ka malamig? Jake!
Paano nangyari to? Diyos ko! Hala, Mama. Bakit po? Hindi po ba siya okay? May sakit po ba siya? Hindi ko alam. Teka, tawagin natin si Lola. Halika, Abby. Samahan mo ko. Ikaw na lang po. Babantayan ko siya dito, Mama. Baka kunin siya ng aswang kasi hindi siya gumigising. Ano? Di pwede. Ayokong mahiwalay ka sa akin. Sabay tayong pupunta kay Lola. Tara na! Ngunit pagbaba namin sa hagdan, napaatras ako nang makitang may Abigail ring nakatayo roon. Para akong binuhusan ng malamig na tubig dahil sa nakita ko. Dalawang mukha ng anak ko ang nasa harapan ko ngayon. Anong nangyayari? Mama, bakit ko po siya kamukha? Nabitawan ko noon ang kamay ng anak ko. Bigla akong nalito kung sino ang tunay. Naiiyak na ako sa sitwasyon kasi may isang gumagaya sa anak ko at may isang tunay. Biglang hindi ko na alam kung sino ang tunay. Pareho din kasing boses nila. Pareho ng muka at damit. Naisip ko din, paano kung impostor pa lang kasama ko sa kwarto? Abby? Mama, bakit may kasama kang kamukha ko? Tanong naman ni Abigail na nasa harapan ko. Napaatras na ako. Nag-iisip kung sino sa kanilang dalawang anak ko. Mama, ako po yung tunay na Abigail. Diyos ko, parehong boses, parehong mukha. Tulungan mo po akong matukoy ang anak ko. Naalala kong sinabi ni Jake, kailangan ko lang maging matalino. Kahit kabado, pinagana ko ang utak ko. Kailangan kong matukoy kung sino sa kanila ang anak ko. Hindi ninyo kami malilinlang ng anak ko. Sige, ganito na lang. Anong paborito kong pagkain? Sisig po. Hala, alam niya rin. Mama, ako po talaga si Abigail. Sandali, ganito. Kailan namatay si Lola Karen? Ha? Noong nakaraang buwan lang po. Hala, bakit mo din alam yun? Hindi pa rin ako kumbinsido. Hindi ko alam kung bakit. Kaya naman nag-isip ako ng tanong na kami lang ni Abby ang nakakaalam. Abby, sinong papa mo? Si Jason po. Si Papa Jesus po. Totoong si Jason ang ama ng anak ko. Pero mas pinili kong hatakin palapit sa akin yung nagsabi ng Papa Jesus. Dahil yun ang lagi kong sinasabi sa anak ko. Anak siya ni Papa Jesus. Lagi kasing nakakantsawan ng anak ko sa eskwelahan noon. Sinasabihin siyang walang ama. Kaya ang payo ko sa kanya kapag sinabihan siya ng ganon, sabihin niyang meron at si Papa Jesus yun. Tama nga. Si Jason ang ama ng anak ko. Pero nagkamali ka pa rin ng sagot. Dahil hindi siya ang kinikilala ng anak ko bilang tatay. Pero masyado mo kaming kabisado. Sino ka? Sa harapan namin, unti-unting nagbago ang anyo ng aswang. At nagulat ako nang nalaman ko kung sino siya. Tito? Harian, napakatalino mo talaga. Lolo Nestor? Mama, totoo po ba si Lolo Nestor yan? Baka po peke na naman siya. Hindi ako makapaniwala. Sobrang hirap isipin kung bakit si Tito Nestor ang nasa harapan ko ngayon. Panganay siyang anak ni Lola Pili at siya ang tumawag at nagsabi sa akin na kung wala kaming matutuluyan sa syudad ay umuwi na lang muna kami sa probinsya. Sa anyo niyang tao, hindi ako dapat natatakot. Pero dahil nagpakita siya ng kababalaghan, doon ako natakot. Napayakap sa akin ng anak ko at pareho kaming napaatras. Tito, bakit? Ano ka ba? Aswang ka ba? Hindi ko maintindihan bakit. Bakit mo ginawa ito? Sinusubukan lang kita kung maiisahan ka ng aswang, Harian. Kaya mo ba kami pinauwi dito dahil ito ang plano mo?
Bakit mo to ginagawa? At saka paano ka nakapasok sa bahay? Maraming asin sa paligid. Talagang naniniwala si nanay na matatablan ako nitong mga asin niya. Nakita ko ang mga paa niya. May tsinelas pala ito kaya hindi tumatalab ang asin. Yuyuko sana ako para kumuha ng asin sa sahig. Pero napahinto ako nang magsalita siya. Hindi ako kayang patumbahin ang asin na yan, Arian. Kaya mag-ingat ka sa mga kinikilos mo laban sa akin. Mabilis akong magalit. Alam mo yan, hindi ba? Ano ba kasing kailangan mo, Tito? 18 buhay. Kapalit ng buhay ng Tita Amelia mo. Ano? Kasalanan ng iyong ama kung bakit hindi maganda ang kalagayan ng tita mo ngayon. Pero patay na po si Tita Amelia. Buhay siya. Paano nangyari yun? Nandun ako nung ilibing siya. Pwes, hinukay ko siya dahil nakakita ako ng pag-asang mabubuhay siya. Anong pag-asa? Ang patay ay patay na, Tito. Hindi na yun maibabalik pa. Matagal na siyang patay. Ano ba? Matapos si Papa, sumunod siya. Alam kong nangyari dahil may muwang na ako noon. Kaya ko siyang buhayin, Harian. 3 buhay. Bawat 3 taong lumilipas. Ito na ang panghuli. At 1 buhay na lang. 1 buhay na lang. At mutya sa katawan ng tatay mo ang kailangan ko. Mabubuhay ko na si Amelia. Anong pinagsasasabi mo? Mutya sa katawan ni Martin? Biglang sulpot ni Lola Pili na parang nagising sa sigawan namin. Kalmado lang na nakatitig sa akin si Tito Nestor. Luhaan akong napatingin kay Lola. Tapos ang anak ko pa, nakayakap sa akin at nanginginig sa takot. Anong pinagsasasabi mo? At anong ibig sabihin ng mga narinig ko? Lola, ginaya niya po ang anak ko tapos nilito niya ako. Nang mahulaan ko kung sino sa 2 Abigail ang anak ko. Nagbago po siya ng anyo tapos naging si Tito Nestor siya. Sinasabi niya na may pag-asa pa daw mabuhay si Tita Amelia. Hindi ba, Lola? Matagal na siyang patay. Tapos, sinasabi niyang mutya daw sa katawan ni Papa ang kailangan niya. Hindi ko siya maintindihan. Matulis na itak ang hawak ni Lola. Sa kilos niya, parang alam na niya ang pagkakakilanlan kay Tito Nestor. Sinasabi ko sa'yo, Nestor, ang patay ay patay na. Bakit ka ba naniniwala sa Tio Romulo mo? At ano itong sinasabi mo tungkol kay Martin, ha? Bakit? Buhay ba siya? Hindi kita sasaktan, Nay. Pero hayaan mo akong gamitin si Harian para mapalabas ang tatay niya. Kailangan ko si Martin, Nay. Kailangan kong makuha ang mutya sa kanya. Mutya? At anong mutya? Mutya ng pagkaaswang, ganun ba? Sinasabi mo bang buhay ang papa ko? At isa na siyang aswang ngayon? Ang mutya na yon ay para kay Amelia. Pero kinuha ng tatay mo. Oo, tama ka. Aswang siya. Pinili niyang maging aswang para iwan ka. Hindi totoo yan! Walang Amelia na mabubuhay. Umalis ka sa bahay ko, Nestor. Alam nating dalawa na hindi ka pwedeng magpalit ng anyo dito sa pamamahay ko. Masasaktan ka dito, kahit anong gawin mo. Kaya ko tong indahin, Nay. Pero ikaw, Harian, gusto mong makita ang papa mo? Sumama ka sa akin. Huwag mong kunin ang mama ko. Mama, huwag ka pong sumama sa kanya. Tito Jake! Tulong po dito! Tito! Sadali lang, Apo. Hihiramin ko lang ang mama mo. Pangako, ibabalik ko siya. Ayoko. Dito lang siya. Mama, huwag kang sumama. Natatakot po ako dito. Huwag mo po akong iwan. Harian, wag mo kong hintayin, puwersahin kita. Subukan mo lang. Matanda ka na, Inay. Kahit na. Wala akong pakialam.
Huwag mong pakialaman ang apo ko at ang anak niya! Huwag mo kong piliting saktan kita, inay. Hindi mo kailangang gamitin ang anak ko para palabasin ako, Manong. Lumapad ang paningin ko sa taong bagong sulpot. Nanlambot ang mga tuhod ko nang makita kong masigla siya at buhay na buhay. Papa! Sa likuran niya, naroon din si Jake. Magkakahalong emosyon ang naramdaman ko noon. Takot, gulat, sama ng loob at saya rin. Nasaktan ako nang malaman kong may miyembro ng aswang sa pamilya namin. Masama ang loob ko kasi ang pumapatay, tiyuhin ko. Hinayaan ako ni Papa na mamuhay na naniniwalang patay na siya at takot ako sa sitwasyon namin. Pero masaya rin ako dahil nakita kong buhay si Jake at si Papa. Martin! Nay, Harian, Humagulhul ako ng iyak. Pero naudlot yun nang biglang magpalit ng anyo si Tito Nestor. Nagpalit din ng anyo si Papa. Napanganga ako dahil saksing-saksi ako sa pagbabago ng mga itsura nila. Hindi ko lubos maisip na makikita ko silang ganun. Naging dambuhala ang laki nila. Maitim ang balat, maskuladong halimaw, at buhok na lang nila ang maputi. Naglaban silang dalawa. Lumapit sa amin si Jake at hinila kami palapit kay Lola. Tara na, umalis na tayo. Umuusok ang katawan ng dalawang aswang na naglalaban dahil yun sa asin na nasa buong bahay. Binuhat lang ni Jake ang anak kong panayang hiyaw sa mga nakikita. Sobrang lakas ng iyak niya na sa tanang buhay ko bilang ina ay tila noon ko lang narinig. Nagdulot yun ng kirot sa puso ko. Ayoko talagang marinig ang anak ko na umiiyak ng ganun. Papa! Si Papa! Jake! Magtiwala ka sa kanya. Nag-usap na kami. Itatakas ko kayo. At siya ang bahala sa tito mo. Tara na, Lola. Ayaw pa sanang umalis ni Lola pero hinila ko siya. Tamang iyak na lamang siya ng tahimik sa mga nangyayari. Naawa ako sa kanya. Ang tagal niyang mag-isa lang sa bahay at mukhang si Tito Nestor ang pinaghahandaan niya ng asin na ikinakalat niya. Base kasi sa pakikipag-usap niya rito kanina, halatang alam na alam niya kung anong nilalang ang anak niya. Nasasaktan ako para sa kanya. Kasi ako, kahit anak at pamangkin lang, parang ang hirap tanggapin. Nang makalayo na kami, doon na kami huminto. Ako naman umiyak. Si Lola naman, dahan-dahan na lang na napaupo at nanlulumo. Masakit talagang malaman na aswang din si Papa. Paano nangyari ang lahat ng to? Bakit ang Papa ko? Bakit si Tito Nestor? Pinakamalapit ko siyang tiyuhin. Bakit siya? Bakit sila? Tito Jake, sino po yung nasa kwarto? Hindi po ba ikaw yun? Hindi, Abby. Kinuha kasi ako ng lolo Nestor mo. Niligtas lang ako ng lolo Martin mo. Nakita kita. Lumabas ka tapos kasama mo ang Papa ko. Dumungaw ako at nakita ko ang papa mo. Yun lang ang naaalala ko. Pero pagising ko, hindi siya ang nakita ko, kundi si Sir Nestor. Itinali lang niya ako para hindi ako mangialam sa plano niya sa'yo. Pero ang sabi niya, babalikan niya ako. Malas lang niya kasi dumating ang papa mo pagkaalis niya. Nagulat nga rin ako eh. Akala ko kasi patay na siya. Dahil huminto kami at hindi pa nakakalayo ng tuluyan, nakita pa namin ang paglabas ng dalawang aswang mula sa bahay. Doon sila nagpambuno. Dahil lumabas sila, tumakbo naman kami pabalik pero sa likod kami dumaan. Pagkapasok sa bahay isinara namin agad ito at nagtulong-tulong kaming magkalat ng asin sa sahig. Panghanda lang sakaling pumasok ang dalawang aswang. Inubos namin ang kalahating sakong stock ni Lola. Dinamihan namin sa parting may pintuan at
pinakinggan ng malalagim na angil ng mga ito. Bawat kalabog na namamayani sa paligid ay napapaigtad ako. Si Abigail noon, tumahan na, pero kapit na kapit siya sa batok ni Jake. Si Lola, niyayakap ko lang. Hindi nagtagal, biglang may tumama sa pintuan. Napasigaw ako. Napalakas din ang sigaw ng anak ko. Dinig na dinig ko sa mga angil sa labas na parang nanghihina na ang isa. Todo dasal ako na sana hindi yun ang papa ko. Maya-maya, parang may nanalo na. Tumahimik na kasi at parang angil na lang ng iisa ang naririnig ko. Tapos ilang saglit lang, nakarinig ako ng pagdaing ng tao. Martin! Kahit kailan talaga, maramot ka! Ang patay! Patay na, Manong! Huwag kang hibang! Masyado nang marami ang pinatay mo! Kapag mabuhay pa ang asawa mo, higit pa doon ang lagim na magagawa niya. Magiging mas masahol pa siya sa'yo. Baka nga pati si nanay, anak at apo ko, sasaktan niya. Hindi mo siya mapipigilan. Kung gusto mo magsama kayo, pwes, ikaw ang pumunta sa kabilang buhay. Napakislot na lang ako nang bigla akong makarinig ng tila sinaksak na laman. Si Lola noon, umiyak lang at tiniis pakinggan ang nangyayari sa labas. Maya-maya, hininga na lang ni Papa ang naririnig. Nagbukas kami ng pintuan at nakita namin siyang nasa anyong tao na at nakaluhod sa tabi ng bangkay ng kapatid. Mama! Mama, huwag kang lumapit! Mama! Pinaliwala kong iyak ng anak ko. Nagpupumiglas siya sa pagkakakarga sa kanya ni Jake. Lumalapit kasi ako sa papa ko at alam kong natatakot siya. Pero isa akong anak at nasasabik ulit na maramdaman ang pagmamahal ng isang ama. Harian, Bakit pa? Bakit hindi ka nagpakita sa akin? Buhay ka pala. kailangan kong gawin para protektahan kayo. Hindi pwedeng maging aswang ang tita Amelia mo. Magiging masama siya, lalo na't ang mutya ay hindi manggagaling sa kadugo niya. Hindi ko maintindihan pa. Sinasabi mo bang ang mutya na nasa iyo ay galing sa kadugo mo? Kanino? Kay Lola Ising mo, kapatid ng Lola Pili mo. Dalawa ang aswang sa kanilang magkakapatid. Si Lolo Romulo mo ang isa. Kailangan kong makuha ang mutya na kay Lola Ising mo para hindi ito mapunta kay Amelia. Mas okay nang mamatay siya bilang tao kesa maging aswang. Siyang makokontrol ng pagkaaswang niya. Hindi katulad namin. Ako, kaya kong kontrolin ito. Hindi ka kasi nagpakita sa akin. Sa amin ni Mama. Dahil wala ka, hindi niya yun kinaya. Pinabayaan niya ako. Buong buhay ko matapos kang mawala. Para na rin akong nawala ng ina. Para na rin akong namuhay ng walang magulang pa. Patawarin mo ako, anak. Bakit pinili mo si Tita Amelia na isalba sa pagkaaswang niya? Bakit hindi ako? Aminado ko, hindi kita pinili. Pero hindi yun naging madali sa akin, Harian. Masakit ang iwan ng pamilya, alang-alang sa karamihan. Kailangan ko silang kontrolin para iligtas ang nakararami. Kaya pinili kong isakripisyo kayo ng mama mo. Kung hindi ko ginawa yun, magiging madugo ang lugar na ito. Dahil ang tito Nestor mo, pipiliin pa rin ang asawa niya at handa siyang ipahamak ang kahit sino. Sa una, mahirap intindihin. Pero sa huli, naunawaan ko rin. Tapos na kasi, lumipas na ang nakaraan. Meron na akong Abigail na naging dahilan ng pagbukas ng mga mata ko sa totoong buhay. Hindi na ako nanumbat. Tama na ang sinagot niya ang mga tanong ko. Taong bayan naman ang prinotektahan niya. Ayon pa nga sa kanya, sa una, hindi niya kayang harapin si Tito Nestor dahil malakas ito.
Pero nag-ipon siya ng lakas. Hindi niya mapigilan noon si Tito Nestor sa pagpatay, pero sinisikap niyang pigilan niyon hanggang sa nagawa na nga niya. Siyempre, sa tulong din ni Jake. Ibinigay kasi nito sa kanya ang luha ng pulang duwende na nasa bote. Hindi ko alam kung paano nakuha yun o kung sino ang nakakuha, pero kontra din yun sa kanya. Kaya nga may mga iilang sugat siya na ang tagal bago gumaling. Bali ang ginawa niya ay pagsasakripisyo din. Yun ang dahilan kaya natalo niya ang kuya niya. Nay, sumama ka kay Harian sa Maynila. Wala kang kasama dito sa bahay. Ikaw, hindi ka ba titira dito? Ayoko nang umalis. Hindi ko na kayang magbiyahe. Patay na ako sa mata ng maraming tao, Inay. Hindi na ako pwedeng magpakita. Marami pang aswang na matakaw sa laman. Kailangan ko silang bantayan. Harian, anak, eto, kunin mo. Magsimula ka. Ibinigay niya sa akin ng 3 pirasong ginto. Nagtaka ako kung saan niya yun nakuha, pero huminga na lang ako ng malalim. Wala na po bang pag-asa na makasama kita? Kung gusto mo akong makita ulit, bumisita kayo sa bahay na ito. Hindi ako pwedeng sumama sa iyo sa syudad. Hindi na ako sanay dun. Hindi, dito na lang kami. Sasamahan ko si Lola. Pero kunin mo pa rin to. Gamitin mo para sa kinabukasan ng anak mo. Magtayo ka ng negosyo kung gusto mo. Tsaka ikaw, Abby, huwag kang matakot kay lolo mo. Hindi kita kakainin, ha? Pakabait ka lang sa mama mo. Umuurong lang ang anak ko palayo sa kanya. Nakasiksik lang ito sa akin. Malungkot man ang papa ko dahil takot sa kanya ang apo niya. Inintindi niya na lang. Hinaplos niya na lang ang buhok nito. Hay nako. Sige, ayos lang apo. Jake, salamat sa tulong mo. Sana, hindi ka mapagod sa anak ko. Sige po. Ako pong bahala, sir. Huwag mo akong tawaging sir. Hindi mo naman ako amo. Basta, ingatan mo yung anak ko. Sana, tanggapin mo pati anak niya kung gusto mo talaga. Tanggap ko po. Basta, mahal ni Arian. Nanatili lang kami ni Abby roon sa probinsya. Naging maginhawa ang buhay namin dahil sa pamana na ibinigay ni Papa. Nasa edad akong 30 nang pumanaw si Lola Pili. Pero meron na rin akong sariling pamilya bago niya ako iniwan. Tinanggap ko rin kasi si Jake. Meron na rin kaming isang anak at babae rin. Si Abby ngayon syempre dalaga na rin. Nasa kolehiyo na nga at nag-aaral sa Maynila. Nagkikita rin sila ng tunay niyang ama. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pag-i-airing nito. And more power po sa channel nyo. Ayaw ko po